Na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, ngayon lang tayo magkikita. Pero yung pinakamahalaga na pangyayari sa buhay, mararanasan niyo po ngayon kung kayo mananampalataya. No, sabi po rito, ito po yung napako ang ating Panginoon. Meron po siya dalawang nakasama. Sabi po dito, yung isang nakapako po yan, di ba? Balikat po sila, yung nasa bandang kaliwa po. Sabi niya, at siya inanutos ka ng isa sa mga tampalasan na bibiti, nakapako po ang ibig sabihin niya. Kasi sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. So, yung mga panahon na yun, nag-uusap po sila sa pagkakapako. Napakahirap po doon. Kaya nga, ang sabi ng isa, yung naririnig niya na yung Kristo, ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. At pati na kami. So gusto niyang makita na kumakawala ang Panginoon sa pagkakapako. Pag nakawala siya, sabi niya, iligtas mo rin kami, saka pa lang siya maniniwala. Ang po ang ibig sabihin nun. Pero yung nasa kanan po, sabi dito, dati pag sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At sabi niya rito sa verse 41, ayon sa katwiran. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran. Ibig sabihin, sabi ng isa, kaya tayo nakapako kasi kasalanan tayo. Kasi po nung time na hindi pa sila nakakapako, Kuya Elias, wala silang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Kung yung trabaho nyo, namamangka kayo, para dinadala nyo yung mga tao sa mga isla, itong dalawang nakapako, nakasama ni Jesus, walang tigil sa pagnanakaw hanggang sa sila ay mahuli. Pero nung panahon ni Jesus, ang mga nahuhuling gumagawa ng mga karumal-dumal na krimi, pinapako po sa cross. Pinakamahirap po yun na parusa ng panahon ni Jesus. Kahit pag ikaw pinako sa cross, iyan po yung pinaka-nakakaya at pinaka-mahirap na pagkakas. Sa panahon ni Jesus, gusto pa ng mga tao, pugutan ka ng ulo. Kaysa ikaw ay pako sa cross. Kasi pag ikaw ay nakapako sa cross, makikita ng mga tao sa kapanahunan mo, lahat ng mga tao makikita ka na, ay yan ang matinding, masamang tao yan. So masamang tao yan, sabing gano'n. So ipapako yun sa cross. Pagdating sa port ito, so naniniwala siya sa ating Panginoon. Sabi niya, ayon lang sa katwiran, kaya tayo nakapako. Sabi niya rito, nararapat lang sa kabayaran sa ating mga gawa. Sabi niya gano'n. Datapot ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. So ang tinutulog po niya ang Panginoon. Sa verse 4 dito, tingnan niyo po Kuya Elias. At sinabi niya, Jesus, bukod sa naniniwala siya na bagay lang siyang mapako sa cross, si Jesus pinaniniwalaan niya na walang kasalanan at meron siyang kaharian. Sabi niya Kuya Elias. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At diba, naniniwala siya na si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Kundi siya ay merong kaharian. Ibig sabihin siya yung hari. At ang totoo Kuya Elias, siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa verse 43, nung sinabi niya na alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, bakit niya sinabi Kuya Elias? Kasi yung taong yun, katulad din natin, lahat tayong makasalanan. Hindi tayo bagay talaga sa langit kasi lahat tayong makasalanan. Pero alam mo ba, sa banal na kasulatan na binasa natin ngayon, mayroong isang napakasamang tao pero sinama ng Panginoon sa langit. Yung sinabi niya na alalahanin siya pagdating dun sa kaharian, tingnan mo yung tugon ng Panginoon. At sinabi niya sa kanya, si Jesus pong nagsasalita, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating ng alas 3 ng hapon, Kuya Elias, mamatay silang tatlo. Pero yung isa lang ang pinangakuha ng Panginoon, yung sumampalataya. Yung isa, hindi niya isasama kasi hindi siya sumasampalataya. Ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin para tayo isama niya dito sa langit. Hindi niya tinitignan yung ating mga ginagawang mabuti. Kasi ang totoo, ginawa tayo ng Diyos para ginawa. Pero Kuya Elias, ang hinihintay niya sa atin ay kung sumasampalataya tayo. Kasi Jesus ay namatay para dalhin yung ating mga kasalanan. Sabi nga rin, sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang. Tanong ko sa iyo, hindi ko alam kung magkikita pa tayo, pero ito yung pinakamagandang tanong, Kuya Elias. Sumasampalataya ka ba at tinatanggap mo na sa Jesus bilang tagapagligtas? Oo naman. So sa simpleng panalangin lang, sabay ka sa panalangin na simpleng panalangin lang, kailangan tao sa iyong puso. Kasi ang Panginoon, alam niya yung laman ng puso mo, alam niya yung laman ng isip mo, kahit nakasombrero ka na ganyan. Kuya Elias, sabay ka sa panalangin, ano? Dahil sabi mo, gusto mo siya kalaki. Sige, sabay ka sa panalangin. Panginoon Diyos, sa oras na ito, nakilala ko ang Panginoong Jesus na siya ay namatay para dalhin ang aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, humingi ako ng kapatawaran
tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang manalangin. Ay Diyos na mga pangyarihan, salamat po sa buhay ni Kuya Elias. Salamat sa mga taong ipinagkaloob mo sa kanya at kalakasan na kahit na mas may edad siya sa akin, pero mas sigit siyang mas malakas sa akin. Napakaganda ng kanyang trabaho sa araw-araw. Nalalakas po siya, binibigyan niyo po siya ng kalakasan at masilayan ang iyong nilikha sa lugar na ito sa ating Pangasinan. Salamat po sa buhay niya. Salamat po sa pagliligtas niya dahil sa araw na ito, tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hindi sa pamamagitan ng reliyon, o kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus. Hindi sa paggawa ng mabuti dahil hindi kami maliligtas sa pamamagitan nun, dahil ang lahat ng tao inilikali para sa kabutihan. Yun nga lang, meron kaming kanya-kanyang free will kung ano ang aming gusto. Gusto namin gumawa ng mabuti o masama. Sa oras na ito, salamat po dahil nagkaroon ng pagkakataon ibahagi ang inyong mga salita. Gusto po siya, patuloy na bigyan ng kalakasan ng pangangatawa. Sulat niyo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang lahat ng ito, dalangin namin. Puri ka namin, tinataas.